Ang Hacienda Alcantara, isang malawak na lupain sa Cavite, ay nakatayo sa ilalim ng nagbabagong kulay ng papalubog na araw. Ang mga pader nitong bato ay tila bumubulong ng mga lumang kwento. Ngunit sa halip na sigla at galak na karaniwang maririnig sa isang marangyang tahanan, isang malalim at nakapangingilabot na katahimikan ang bumabalot sa buong hasyenda. Tanging ang lagaslas ng hangin sa mga matatandang sanga ng nara, ang tanging pumupunit sa pananahimik, at ang malamyos na ugong ng alon mula sa malayo ay tila naghahatid ng kalungkutan. Walang halakhak, walang tawanan, walang buhay. Tanging isang sementeryo ng mga nawawalang tinig. Sa gitna ng sementeryong ito ng pag-asa ay si Gabriel "Gab" Alcantara, ang nagmamay-ari ng hasyenda. Isang lalaking dating puno ng sigla at karisma, ngayon ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng hindi lamang isa, kundi dalawang trahedya na bumalot sa kanyang mundo. 5 taon na ang nakalipas mula nang di umano'y malunod ang kanyang kakambal na si Rafael Rafi sa isang aksidente sa bangka. Ang alaala ng tawa at sigla ni Rafi ay nanatili pa rin sa bawat sulok ng hasyenda, isang matalim na balaraw sa puso ni Gab. Pagkaraan ng 1 taon, ang kanyang minamahal na asawa, si Isabela, ay pumanaw din. Iniwan siyang lalong nag-iisa at lugmok sa matinding pighati. Madalas, mahuhuli si Gab na naglalakad sa mga walang lamang silid. Ang bawat hakbang ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling kalungkutan. Ang mga kurtina ay hindi na binubuksan ng buo. Pinahintulutan lamang ang kaunting sinag ng araw na makapasok. Tila ayaw gumising mula sa mahabang panaginip ng kalungkutan. Ang kanyang opisina, na dating sentro ng kanyang buhay at pagpaplano, ay ngayon ay naging isang santuwaryo ng mga alaala. Isang larawan ni Isabela sa mesa, ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay ng matamis na hapdi. Sa kabila, isang larawan niya at ni Rafi noong bata pa sila, ang magkamukhang mukha nila ay puno pa ng pag-asa. Ngunit ang pinakamatinding bigat sa puso ni Gab ay ang kanyang anak na babae, si Isla. 7 taong gulang pa lamang, si Isla ay isang anghel na may mga mata ng pighati. Ang kanyang mundo ay naging tahimik matapos ang pagkamatay ng kanyang ina at ang malaking pagbabago sa kanyang ama. Nagkaroon siya ng selective mutism, isang epekto ng matinding trauma. Hindi siya nagsasalita, ang kanyang boses ay tila nakulong sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang tanging paraan ng pagpapahayag ng sarili ay sa pamamagitan ng kanyang mga guhit, mga malungkot na larawan ng mga walang buhay na tahanan, mga figura ng mga nawawalang tao na malabo, at kung minsan, isang batang babae na nag-iisa sa gitna ng malawak na espasyo. Si Isla ang pinakasentro ng katahimikan sa hasyenda, isang paalala ng lahat ng nawala. Isang araw, bumulaga sa hasyenda si Sofia Fia Reyes, ang bagong tagapangasiwa at caregiver. Si Fia ay bata pa, may mga matatalim na mata na puno ng pag-unawa at isang pusong mapagmahal na nagmula sa isang hamak na pinagmulan. Ang kanyang pagdating ay tila isang sariwang simoy ng hangin. Ngunit ang hasyenda at ang mga naninirahan dito ay hindi pa handa para sa pagbabago. Nakita ni Gab si Fia na mayroong parehong pagtataka at kawalang interes. Ang kanyang presensya ay tila nagbabanta sa nakasanayan niyang kalungkutan. Si Fia, sa kabila ng malamig na pagtanggap, ay nagsimula sa kanyang trabaho sa gitna ng pagkadistansya at labis na kalungkutan ni Gab. Tahimik na inobserbahan ni Fia ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay, ang bawat galaw ni Gab, at lalong-lalo na ang katahimikan ni Isla. Naramdaman niya ang pighati ng batang babae. Sa loob ng ilang araw, lumapit si Fia kay Isla nang may labis na pasensya. Hindi siya nagsalita ng malakas, hindi siya nagpilit. Sa halip, umupo siya sa tabi ni Isla habang naguguhit, tiningnan ang kanyang mga obra, at kung minsan ay ngiti lamang ang isinusukli. Pinansin ni Fia ang maliliit na detalye sa pamilya,
ang mga kaugalian, ang mga bagay na tila walang kabuluhan. Napansin niya ang isang lumang picture frame sa mesa ng opisina ni Gab, isang larawan ni Gab at isang lalaki na halos magkamukha sa kanya, si Rafael. May isang kakaibang pakiramdam na bumalot kay Fia sa tuwing makikita niya ang larawang yon. Isang hapon, habang si Gab ay abala sa kanyang mga papeles at si Isla ay tahimik na naguguhit sa isang sulok, si Fia ay nasa opisina, inaayos ang mga libro. Ang kanyang mga mata ay muling napako sa larawan. Pinagmasdan niya ng matagal ang mukha ng lalaki na halos kapareho ni Gab, isang pagkilala, isang matinding pag-unawa na sumabay sa isang alon ng pagkabigla, ang dumaan sa kanyang mukha. Unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay. Napalingon siya kay Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi kapani-paniwalang pagkadiskubre. Isang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi. Halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat at kahulugan. Siya, si Rafi. Buhay siya, bulong ni Fia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumaki ako kasama niya, sa bahay ampunan. Ang huling salita ay tila isang kidlat na tumama sa tahimik na mundo ni Gab, nagbabanta na sirain ang pundasyon ng kanyang matagal nang tinanggap na katotohanan. Kabanata 2. Ang bulong ng pag-asa at pagdududa. Ang mundo ni Gab ay umikot, hindi lamang dahil sa gulat, kundi dahil sa matinding pagkakayok-kayok ng kanyang buong pagkatao. Ang mga salita ni Fia ay tumagos sa kanyang pandinig, na parang isang matalim na kristal na bumasag sa kanyang piniling katahimikan. Siya, si Rafi, buhay siya, ulit niya sa sarili, ngunit sa isang tinig na mas mababa pa sa bulong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkabigla na dahan-dahang napalitan ng galit at isang pamilyar na kirot. Anong sinasabi mo? Tanong ni Gab. Ang kanyang tinig ay malamig, halos wala ng emosyon, subalit ang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa tasa ng kape ay nagbubunyag ng kanyang tunay na kaguluhan. Patay na si Rafi, Fia, 5 taon na. Nahukay namin ang katawan niya, may death certificate siya. Nagkamali ka. Pilit niyang pinaninindigan ang katotohanang matagal na niyang tinanggap, ang katotohanang naging pundasyon ng kanyang kalungkutan. Ngunit si Fia, sa kabila ng pagtataka at galit sa mukha ni Gab, ay nanatiling matatag. Hindi, Gab. Hindi ako nagkakamali. Lumapit siya sa picture frame. Ang kanyang daliri ay mariing itinuro ang mukha ni Rafi. Siya si Daniel. Lumaki kami sa bahay ampunan sa Manila, ang Gentle Hands Orphanage, hanggang magkahiwalay kami nang umabot siya sa tamang edad. Si Gab ay huminga ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Daniel? Marami ang magkamukha, Fia. Kailan ka huling nakita ang Daniel na yan? Mga 10 taon na siguro, sagot ni Fia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap na paniwalaan siya. Pero tanda ko siya, Gab. Ang kanyang tawa, ang kanyang ugali. May maliit siyang peklat sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay, halos hindi napapansin. Lagi niya akong ginagawa ng mga paper boat tuwing umuulan. At palagi siyang may dalang maliit na kahoy na inukit niya mismo. Sabi niya, swerte raw iyon. Ang bawat detalye ni Fia ay parang isang patak ng tubig na pumapatak sa tigang na lupa ni Gab. Ang peklat sa kilay, ang mga paper boat, ang inukit na kahoy, mga detalyeng tanging ang isang malapit na miyembro ng pamilya o isang taong lubos na nakakakilala kay Rafi ang makakapansin. Nagsimulang gumulong ang mga alaala sa isip ni Gab. Naalala niya ang peklat ni Rafi na nakuha niya noong bata pa sila habang naglalaro sa ilalim ng mangga. Naalala niya ang kanyang kakambal na mahilig gumawa ng kung ano-ano sa kahoy. Hindi, imposible. Bulong ni Gab, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit sa ilalim ng pagtanggi na yon, isang manipis na sinulid ng pag-asa ang nagsimulang umikot sa kanyang puso. Isang pag-asa na matagal nang inilibing kasama ng kanyang pighati. Kung totoo ang sinasabi ni Fia,
Nangangahulugan ba na may pagkakataon na buhay pa ang kanyang kakambal? Ngunit kung buhay siya, bakit hindi siya bumalik? Naisip niya ang posibilidad ng amnesia o ng sadyang pagtatago. Kinagabihan, hindi nakatulog si Gab. Ang mga salita ni Fia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa kabila ng kanyang pagtanggi sa harap ni Fia, ang isang bahagi ng kanyang sarili ay nanginginig sa pag-asa. Nag-umpisa siyang gumawa ng mga kilos ng palihim. Ginalugad niya ang mga lumang papeles ng hasyenda, ang mga dokumento tungkol sa insidente ni Rafi. Ang opisyal na ulat ay nagsasabing ang bangka ay sumabog at ang katawan ni Rafi ay nakita makalipas ang ilang araw, halos hindi na makilala. Ngunit may isang bahagi ng ulat na tila minadali o kulang sa detalye. Kinabukasan, tumawag si Gab sa kanyang lumang kaibigan na pulis, isang investigador na dati niyang nakatrabaho sa ilang kaso ng lupa. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Rafi o si Fia. Sa halip ay humingi lamang siya ng pabor na tignan muli ang mga lumang kaso ng nawawalang tao o mga insidente sa dagat. 5 taon na ang nakalipas na may kaunting pagdududa. Mayroon siyang isinulat na ilang mahahalagang impormasyon na nakuha niya kay Fia, tulad ng posibleng edad ni Rafi noong panahong iyon at ang lugar kung saan daw siya nakita. Samantala, sa kabila ng bigat na dala ng kanyang sinabi, si Fia ay patuloy na gumaganap ng kanyang tungkulin ng may buong katapatan. Alam niya na kailangan niyang patunayan ang sarili, hindi lang para kay Gab, kundi para na rin kay Isla. Nakita niya ang pighati sa mga mata ng bata, ang kaparehong pighati na nakita niya sa kanyang sarili noong siya ay bata pa sa bahay ampunan. Fia ay matiyagang lumapit kay Isla. Sa halip na magtanong, sinubukan niyang maging isang tahimik na presensya sa tabi ng bata. Napansin niyang si Isla ay madalas na naguguhit at sa bawat guhit ay mayroong nakatagong mensahe. Hindi siya direktang nagtanong tungkol sa mga guhit ni Isla. Sa halip ay sinubukan niyang tularan ng mga ito, iguhit ang sarili niyang bersyon ng mga malungkot na bahay, ngunit dinagdagan niya ng maliit na bulaklak o isang ibon na lumilipad. Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang mga guhit ni Isla. Mula sa mga walang buhay na bahay, naging mga bahay na may bintana na binubuksan. At kung minsan, isang malabong figura ng isang lalaki na malayo ang tingin, na tila naglalakad palayo sa bahay. Isang beses, iginuhit ni Isla ang isang paper boat na lumulutang sa tubig. At sa ilalim nito ay may maliit na hugis na parang peklat sa kilay ng isang tao. Nakita yon ni Gab ng palihim, at ang manipis na sinulid ng pag-asa ay lalong humigpit sa kanyang puso. Isang hapon, habang abala si Fia sa kusina, isang sasakyan ang pumasok sa hasyenda. Isang magandang babae ang bumaba. Mayroong nangiti sa kanyang labi ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Si Cassandra Sandy de la Cruz, ang dating nobya ni Gab, ay narito. Dumating siya sa ilalim ng dahilan na dadalaw at aaluhin si Gab at Isla sa kanilang kalungkutan. Si Sandy ay isang babaeng mayaman at kilala sa lipunan. May angking kagandahan at matinding karisma, ngunit sa likod ng kanyang mapanghalinang nangningiti ay nakatago ang matinding ambisyon at pagiging mapanibughuin. Gab, mahal ko, kumusta ka? Bati ni Sandy, niyakap si Gab ng mahigpit. Narinig ko ang tungkol sa bagong katulong mo. May nakapagsabi sa akin. Binitawan ni Gab si Sandy. Si Fia ang bagong tagapangasiwa at caregiver ni Isla. Bumaling si Sandy kay Fia. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw pala si Fia. Masaya akong makilala ka. Sana ay matulungan mo si Gab at si Isla. Alam mo, mahirap ang buhay sa hasyenda, lalo na kung bago ka lang. Ang kanyang tinig ay may matamis na tono, ngunit mayroong hindi nakikitang espada na nakatago sa bawat salita. Naramdaman ni Fia ang kakaibang kaba. Ang mga mata ni Sandy ay tila naghuhukay sa kanya, sinusuri ang bawat galaw niya. Ramdam niya na si Sandy ay nakikita siya bilang isang banta. Hindi lamang sa posisyon nito sa hasyenda, kundi pati na rin sa puso ni Gab na unti-unting bumubukas.
Ang Hacienda Alcantara na unti-unting binubuksan ni Fia sa pag-asa ay tila muling binabalot ng isang uri ng anino, isang bagong panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang paghahanap sa katotohanan tungkol kay Rafi ay hindi lang pala ang tanging labanan na kanilang haharapin. Kabanata 3, Bong Toyva Supanboy. Ang Hacienda Alcantara na unti-unting lumambot sa ilalim ng maingat na presensya ni Fia ay naging kanlungan ng maliliit na pag-asa. Si Fia, na may pusong busilak at walang humpay na pasensya, ay nakalikha ng isang daigdig para kay Isla na unti-unting nagbukas. Hindi na siya isang estranghero na nag-aalaga, kundi isang ilaw na gumagabay sa dilim ng bata. Sa mga araw at linggo, naging hindi na mapaghihiwalay sina Fia at Isla. Si Fia ay tila may mahiwagang kapangyarihan na basahin ang tahimik na kaluluwa ni Isla. Umupo siya sa tabi ng bata, hindi nagsasalita, kundi nakikinig sa bawat guhit ng lapis, sa bawat paghinga. Isang hapon, habang si Fia ay nagkukwento ng isang kwentong bayan tungkol sa isang matapang na prinsesa at isang engkanto mula sa bundok Banahaw, si Isla, na tahimik na naguguhit sa tabi niya, ay naglabas ng isang maliit na tunog, isang Fia, na halos hindi marinig, ngunit para kay Fia, ito ay parang musika mula sa langit. Napatigil siya sa pagkukwento, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at tuwa. Si Isla, na may bahagyang pamumula sa pisngi, ay tumingin kay Fia at muling sinubukang bigkasin, Fia. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay isang simula. Ang mundo ni Isla ay nagsimulang magkulay. Ang kanyang mga guhit ay hindi na malungkot at madilim. Nagkaroon na ng mga sikat ng araw, mga kulay bahaghari at mga bulaklak. Isang araw, ipinakita niya kay Fia ang isang bagong guhit. Isang malinaw na larawan ni Fia na may malapad at nagliliwanag ng ngiti. Ang kanyang buhok ay may mga bulaklak. Sa ibaba ng larawan ay may dalawang salita. Halos hindi na mabasa, ngunit puno ng kahulugan, Mahal Fia. Ito ang unang malinaw na pagpapakita ng kanyang pagtitiwala at pagmamahal. Isang patunay na ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik. Nakita ni Gab ang lahat ng ito. Ang pagbabago ni Isla, ang paggaling ng kanyang anak, ay higit pa sa anumang kayamanan na maaaring ibigay sa kanya. Sa bawat ngiti ni Isla, sa bawat maliit na tunog na ginawa niya, nakita ni Gab ang katapatan at pagmamahal ni Fia. Ang pag-asa para kay Rafi na dinala ni Fia sa kanyang buhay ay hindi na isang manipis na sinulid, kundi isang matibay na lubid na kumakapit sa kanya. Ang pighati na matagal nang bumabalot sa kanya ay nagsimulang maglaho at unti-unting bumukas ang kanyang puso. Ang mga sulyap sa pagitan ni Gab at Fia ay naging mas matagal, mas makahulugan. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na lang tungkol kay Isla o kay Rafi, kundi tungkol sa mga maliliit na bagay sa buhay, sa kanilang mga pangarap at sa mga pwedeng mangyari. Isang hapon, habang naglalakad sila sa halamanan, sinabi ni Gab, "Salamat Fia. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin kung hindi ka dumating." Ngumiti si Fia, at ang ngiting iyon ay tila nagbigay ng init sa malamig na mundo ni Gab. Dahan-dahan, sa gitna ng mga hamon at paghahanap, isang bagong ugnayan ang nagsimulang mamukadkad sa pagitan nila, tulad ng isang sampagita na dahan-dahang bumubuka sa dilim. Ngunit ang bawat bulaklak ay may kaaway. Si Cassandra Sandy de la Cruz, na madalas dumadalaw sa hacienda, ay hindi bulag sa mga pagbabago. Ang kanyang matatalim na mata ay nakita ang pagluluwag ng pighati kay Gab, ang paggaling ni Isla, at higit sa lahat, ang unti-unting paglalapit ng loob ni Gab kay Fia. Ang kanyang ngiti ay naging mas matigas, ang kanyang mga mata ay nanliit sa selos. Ang Hacienda Alcantara ay dapat na maging kanya, si Gab ay dapat na maging kanya. Hindi niya hahayaang sirain ng isang caregiver na galing sa bahay ampunan ang kanyang mga pangarap. Ang babaeng iyan, bulong ni Sandy sa kanyang sarili,
Habang nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan sina Gab, Fia, at Isla na nagtatawanan sa hardin. Kailangan siyang mawala at nagsimula ang kanyang masamang plano. Ang isa sa pinakamahalagang pag-aari ng pamilya Alcantara ay ang relikaryo ng ina ni Gab. Ito ay isang maliit, pinonggintong medalyon na inukita ng detalyadong disenyo ng isang sampagita. At sa loob nito ay may maliliit na larawan ng mga lolo't lola ni Gab at isang hibla ng buhok ng kanyang ina. Hindi ito nagkakahalaga ng malaking halaga sa pera, ngunit ang halaga nito sa sentimental ay hindi matatawaran. Ito ay simbolo ng pagmamahal, pag-asa, at alaala ng pamilya Alcantara. Karaniwan itong nakalagay sa isang salamin na cabinet sa opisina ni Gab, at tanging siya at ang kanyang ina ang nakakaalam ng sikreto sa pagbubukas nito. Alam ni Sandy ang kahalagahan ng relikaryo. Ito ang magiging sandata niya. Isang gabi, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain at si Gab ay umalis para sa isang mahalagang pagpupulong sa Maynila, ginawa ni Sandy ang kanyang galaw. Gumamit siya ng susi na palihim niyang nakuha kay Gab noong isang araw. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina. May nakita siyang isang maliit na bukas sa likod ng cabinet na maaaring makalusot ang isang manipis na kamay, ngunit kailangan niya ng magiging scapegoat. Palihim niyang binuksan ang cabinet at kinuha ang relikaryo. Bago siya umalis, kumuha siya ng isang maliit na laso na nakakabit sa hair tie ni Fia na nakita niyang naiwan sa upuan sa sala at inilagay ito sa ilalim ng table sa tabi ng cabinet na parang ito ay nahulog habang naglilinis si Fia. Maingat niyang isinara ang cabinet at iniwan ang opisina, may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Makalipas ang ilang araw, inayos ni Sandy ang isang salo-salo sa hasyenda. Ang dahilan niya ay para ipagdiwang ang paggaling ni Isla at para pasayahin si Gab. Dumalo ang ilan sa mga pinakamahalagang tao sa Cavite, kabilang ang mga politiko, negosyante, at ilang dating kaibigan ni Gab. Ang hangin ay puno ng halakhak at masayang pag-uusap. Isang bihirang pangyayari sa hasyenda sa nakaraang 5 taon. Ngunit sa ilalim ng saya, mayroong tensyon. Lalo na kay Fia, na nararamdaman ang matatalim na tingin ni Sandy. Nagsimula ang salo-salo ng maayos. Nagpakitang gilas si Sandy bilang perpektong hostes na parabang siya ang may bahay ng hasyenda. Si Fia ay tahimik na nagsisilbi, habang si Isla ay masayang naglalaro sa isang sulok, nakikipag-usap sa ilang bata. Sa gitna ng kainan, biglang tumayo si Sandy. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Naku po, ang relikaryo ni Tita Aling Nena. Nasaan yon? Kailangan kong ipakita sa inyo ang ganda ng mana ng pamilya Alcantara. Kunwari niyang sinabi. Naghanap siya sa opisina ni Gab na may ilang panauhin na kasama niya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Nawawala. Ang relikaryo, ninakaw. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nagdulot ng katahimikan sa buong bulwagan. Lahat ng mata ay napako kay Sandy at pagkatapos ay kay Gab. Nabulabog si Gab. Ang relikaryo ay hindi lamang isang bagay. Ito ay ang huling ugnayan niya sa kanyang ina. Agad siyang pumasok sa opisina at nakita ang bukas na cabinet. Ang kanyang puso ay kumirot sa galit at pighati. Sino ang gagawa nito? Singhal ni Gab. Ang kanyang tinig ay nag-aalab sa galit. Lumapit si Sandy kay Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa. Gab, alam ko na hindi ito madali. Pero may nakita akong kakaiba sa ilalim ng table sa tabi ng cabinet. Dinukot niya ang laso ni Fia. Tignan mo, isang laso. Parang kay Fia ito, hindi ba? Lahat ng mata ay bumaling kay Fia na nakatayo sa isang sulok, nanlalamig at nanginginig. Hindi ako. Hindi ko kukunin yan. Sigaw ni Fia, ang kanyang boses ay nanginginig. Fia, pakiusap. Magpaliwanag ka, malamig na sabi ni Gab.
Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang sakit at galit sa pagkawala ng relikaryo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina at asawa ay nagbulag sa kanya. Ang manipis na pag-asa na naramdaman niya para kay Rafi, ang unti-unting pagtitiwala niya kay Fia, ay tila nawala sa isang iglap. Wala akong kinalaman diyan. Hindi ko alam kung paano napunta diyan ang laso ko. Pilit ni Fia, ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga panauhin ay nagsimulang bumulong. Isang caregiver lang siya, hindi ba? Malamang nainggit lang sa yaman. Pera lang ang habol niyan. Ang mga bulong ay parang matatalim na balaraw na tumatama kay Fia. Maaari lang tayong magtanong, Fia, sabi ni Sandy. Saan ka ba galing? Ano ba ang pamilya mo? Alam kong galing ka sa bahay ampunan. Hindi ka ba sanay sa mga mamahaling bagay? Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Sinasadya na saktan ang dignidad ni Fia. Sapat na! Sigaw ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi niya tiningnan si Fia. Ang kanyang sakit ay nagdulot ng puot. Fia Reyes, simula ngayon, hindi ka na empleyado ng Hacienda Alcantara. Lumayas ka. Napatigil si Fia. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang mga luha ay dumaloy na parang ilog sa kanyang mga pisngi. Gab, pakiusap. Si Isla. Kailangan ako ni Isla. Ngunit hindi na nakinig si Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. Wala nang kailangan pa. Lumayas ka. Sa isang sulok, nakita ni Isla ang lahat. Ang pagtaas ng tinig ni Gab, ang luha ni Fia, ang pagtulak ng mga tao kay Fia palabas. Ang kanyang maliit na puso ay nabasag. Ang kanyang boses, na nagsisimula pa lang sanang bumalik, ay tila muling nakulong sa isang hawla. Isang malakas na hikbi ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit walang tunog. Napatakbo siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pighati. Pinakinggan ni Gab ang iyak ni Isla, ngunit ang galit niya sa pagtataksil ni Fia ay mas matindi. Lumabas si Fia ng hasyenda. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang Hacienda Alcantara ay muling nabalot sa isang malalim at masakit na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim at mas madilim pa kaysa dati. Si Isla ay nakakulong sa kanyang kwarto, hindi tumutugon sa sinuman. Ang kanyang mga guhit, ang kanyang mga bagong kulay na mundo, ay pinunit niya sa galit at pighati. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, parang mga fragment ng kanyang puso. Tinanggihan niya ang lahat ng pag-alo ni Gab. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang tanging tunog na naririnig sa hasyenda ay ang malalim na buntong hininga ng hangin na tila umiiyak para sa isang pamilyang muling nabasag. Ang Hacienda Alcantara ay lalong lumubog sa isang malalim at nakapanghihilakbot na dilim. Ang hanging dati nagdadala ng mga alaala ng saya ay tila ngayon ay bumubulong ng pighati. Ang mga bulaklak sa hardin na dati masigla at makulay ay tila nalalanta sa kalungkutan at ang bawat sulok ng malawak na tahanan ay nagiging mas malamig at mas tahimik. Kung ang nakaraan ay may bakas pa ng pwedeng pag-asa, ngayon ay tila wala na. Natabunan ng isang trahedya na mas matindi kaysa sa nauna. Si Isla, ang munting ilaw ng hasyenda, ay nawala. Hindi na siya lumalabas ng kanyang silid at kapag pinilit siyang kumain, tanging ang matinding pagtanggi ang isinusukli niya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ngunit may bahid pa rin ng kinang, ay ngayon ay nanlalalim at walang buhay. Tinanggihan niya ang lahat ng pagkain, ang lahat ng pag-alo. Nagkulong siya sa kanyang sarili, tulad ng isang paru-paro na bumalik sa kanyang kokoon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para maging mas maganda, kundi para mamatay. Ang kanyang mga guhit, na dati bintana sa kanyang kaluluwa, ay pinunit niya at ikinalat sa sahig ng kanyang silid, parang mga piraso ng kanyang puso na nabasag. Ang hasyenda ay hindi na lamang tahimik. Ito ay naging isang mausoleum,
isang libingan ng pag-asa. Si Gab ay dinudurog ng kirot sa bawat sandali. Ang pagkawala ni Fia ay isang suntok na nagpabagsak sa kanya, ngunit ang mas matinding pasakit ay ang kalagayan ni Isla. Ang kanyang anak na minamahal, na nagsisimula ng bumalik sa mundo, ay muling nagapi ng dilim dahil sa kanyang pagkakamali. Ang kanyang galit sa pagtataksil ni Fia ay unti-unting napalitan ng isang nakapangingilabot na pagdududa. Habang nakatingin siya sa walang buhay na mukha ni Isla, isang tinig sa kanyang kalooban ang nagsimulang bumulong. Nagtitiwala si Isla kay Fia. Bakit hindi ako? Nagsimulang gunitain ni Gab ang lahat ng nangyari. Ang mga salita ni Sandy, ang kanyang paghahanap sa relikaryo, ang kanyang pagtuturo kay Fia. Mayroong isang bagay na hindi tugma. Bakit ganoon na lamang kadali para kay Sandy na matuklasan ang relikaryo na nawawala? At bakit ganoon na lamang kadali para sa kanya na ituro ang laso ni Fia? Ang relikaryo ay hindi naman madaling makuha. Nakatago ito sa isang cabinet na may kakaibang mekanismo na tanging siya at ang kanyang ina ang nakakaalam. Paano nangyari na si Sandy ay tila alam ang lahat ng mga detalye, maging ang eksaktong lokasyon ng laso. Ang alaala ng bawat detalye ng gabing iyon ay nagsimulang maglaro sa kanyang isip. Ang matamis ngunit matalim ng ngiti ni Sandy nang unang dumating siya. Ang kanyang mga pananalita tungkol sa pinagmulan ni Fia, puno ng paghamak. Ang pagmamadali niyang magpatawag ng salo-salo na tila may layunin. Ang kanyang pag-iyak nang madiskubre ang pagkawala ng relikaryo ay tila masyadong perpekto, masyadong dramatikong itinatanghal. Ang lahat ay tila isang maingat na inihandang palabas. Naramdaman ni Gab ang lamig ng pawis na bumaba sa kanyang likod. Nagbulag-bulagan siya. Ang kanyang pighati at galit sa pagkawala ng mga mahal sa buhay ay naging kanyang kahinaan at ginamit ito ni Sandy laban sa kanya. Naging bulag ako, bulong ni Gab sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naging tanga ako. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang sakit ni Isla. Si Fia ang nagdala ng liwanag kay Isla at siya, si Gab, ang bumalik sa kanya sa dilim. Ang pagdududa ay naging malinaw na pag-unawa at ang pag-unawang iyon ay nagdulot ng isang matinding galit. Galit sa kanyang sarili at galit kay Sandy. Sa loob ng silid ni Isla, sa gitna ng mga punit-punit na guhit at ang katahimikan ng pagkabaliw, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa. Si Isla, sa kabila ng kanyang kawalang saysay, ay hindi nakalimot. Ang mukha ni Fia, ang kanyang nangiti, ang kanyang mga kwento. Ang lahat ay nakaukit sa puso ng bata. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Sandy. Nakita niya ang paglabas-masok ni Sandy sa opisina ni Gab nang wala si Gab. Nakita niya ang kakaibang pagtatago ni Sandy sa isang maliit na bagay, sa isang hindi karaniwang lugar. Isang hapon, habang si Gab ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang anak, nagbabasa ng isang libro na hindi niya maintindihan. Napansin niya ang isang maliit na guhit sa sahig, hindi punit, na tila nailigtas sa pagkasira. Ito ay isang simpleng guhit, isang hugis puso na may nakasulat na Fia sa loob. Ngunit sa tabi nito ay mayroong isa pang guhit, isang bahay, at sa loob ng bahay ay mayroong isang maliit na figura ng isang babae na may mahabang buhok at isang ngiting tila katulad ni Sandy. Sa kamay ng figura ay may hawak na maliit na bagay. At itinuturo nito ang isang malaking paso ng orkidyas sa tabi ng balkonahe sa ibaba ng silid ni Isla. Hindi ito isang malinaw na mensahe, ngunit para kay Gab na ngayon ay bukas na ang mata sa katotohanan, ito ay isang kidlat ng pag-unawa. Ang paso ng orkidyas. Naalala niya ang paso na yon. Isang regalo mula sa kanyang ina na matagal nang nakalagay doon, ngunit hindi karaniwang pinapansin. Tumayo si Gab. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong determinasyon.
Nagtungo siya sa balkonahe at tiningnan ng malaking paso. Mayroon itong kakaibang bigat. Dahan-dahan niyang inangat ang paso at may nakita siyang isang maliit na butas sa ilalim na tila ginawa para sa isang bagay. At doon, nakita niya ito, ang relikaryo ng kanyang ina na may malalim na ukit ng sampagita ay nakatago sa loob ng butas, nakabalot sa isang piraso ng panyong sutla. Ang galit ay bumalot kay Gab, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito bulag. Ito ay isang malinaw at matalim na galit. Hawak ang relikaryo sa kanyang kamay, lumakad si Gab ng walang ingay, nagtungo sa silid-tulugan ni Sandy. Nakahiga si Sandy sa kanyang kama, nagbabasa ng isang magasin, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. "Gab, mahal ko, may problema ba?" Tanong ni Sandy. Pilit nang umingiti. Hindi sumagot si Gab. Itinaas niya ang relikaryo sa harap ni Sandy. "Nagkakamali ka, Sandy. Akala mo, hindi ko malalaman. Akala mo, mapapaniwala mo ako sa iyong kasinungalingan." Namutla si Sandy. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng takot. Anong ibig mong sabihin, Gab? Bakit mo hawak yan? Bakit?" "Huwag ka nang magkunwari, Sandy," mariing sabi ni Gab. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagkamuhi. "Nakita ko ang ginawa mo. Nakita ni Isla ang ginawa mo. Ang relikaryo na ito, na matagal nang nakabaon sa aking pighati, ay ginamit mo para sirain ang isang inosenteng tao. Ang laso ni Fia, ang lahat ng ito ay isang masamang palabas, hindi ba?" Unti-unting bumagsak ang maskara ni Sandy. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at pagkatapos ay sa galit. "Si Isla, nakita niya ako? Hindi. Imposible. Hindi siya nagsasalita." "Oo, Sandy," sabi ni Gab. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa pader ng pagtanggi ni Sandy. "At dahil sa'yo, muli siyang nawalan ng boses. Ginawa mo ito hindi lamang sa akin, kundi sa isang bata na walang laban." Sinubukan ni Sandy na bumangon at tumakas, ngunit hinarangan siya ni Gab. "Wala kang mapupuntahan. Hindi ka makakatakas sa ginawa mo." Pinatawag ni Gab ang lahat ng mga tagapaglingkod sa hasyenda at maging ang kanyang lumang kaibigan na pulis na kanyang tinawagan para sa pagsisiyasat. Sa gitna ng bulwagan, sa harap ng lahat ng taong nilinang ni Sandy, ipinahayag ni Gab ang lahat ng katotohanan. Ipinakita niya ang relikaryo, ipinaliwanag ang mga guhit ni Isla at inilarawan ang kanyang sariling pagkabulag. "Si Cassandra de la Cruz, ang nagnakaw ng relikaryo ng aking ina," mariing sabi ni Gab. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At siya ang nagtanim ng ebidensya para siraan si Fia Reyes. Isang inosenteng babae na tanging nais lamang ay tulungan kami. Ang mga mukha ng mga tagapaglingkod ay puno ng gulat at galit. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para kay Fia, kundi para kay Sandy. Nyuko ni Gab ang kanyang ulo sa kahihiyan. Naging bulag siya, nagtiwala siya sa maling tao, at pinalayas niya ang taong nagdala ng pag-asa sa kanyang pamilya. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Si Sandy, na ang reputasyon ay unti-unting nadudurog sa harap ng lahat, ay nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkabigo at galit. Wala siyang magawa. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang mga pangarap na maging may bahay ng Hacienda Alcantara ay naglaho na parang bula. Isang malakas na sampal sa kanyang mukha ang tinanggap niya mula sa kanyang sariling tiyahin na naroroon. "Kahihiyan, pinahiya mo ang pamilya de la Cruz," sigaw nito. Sa gitna ng kaguluhan, si Gab ay nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang hustisya ay nakuha, ngunit ang halaga ay napakalaki.
Ang kanyang kahihiyan ay hindi lamang dahil sa pagkakalinlang, kundi dahil sa sakit na kanyang idinulot kay Fia at kay Isla. Ngayon, ang tunay na laban ay hindi na para mahanap ang relikaryo, kundi para mahanap ang pagpapatawad at pagtubos. Kabanata C. Ang landas ng pagtubos at ang pagsibol ng pag-asa. Ang Hacienda Alcantara ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan na ito ay hindi na ang katahimikan ng kawalang interes, kundi ang katahimikan ng pagdadalamhati at matinding pagsisisi. Si Isla, ang munting kislap na halos masilayan ng liwanag, ay muling nilukuban ng matinding dilim. Ang kanyang silid, na dati puno ng mga kulay na sumasalamin sa unti-unting paggaling ng kanyang kaluluwa, ay ngayon ay nababalot ng mga punit-punit na guhit at mga mumunting piraso ng pag-asa na nawasak. Nakaupo si Isla sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at walang buhay. Ang kanyang munting katawan ay tila ba isang kandilang nauubusan ng sindi. Si Gab, na nakatayo sa harap ng kanyang anak, ay nakaramdam ng isang kirot sa kanyang puso na mas matindi pa kaysa sa pighati ng pagkawala ni Isabela o Rafi. Ang sakit na idinulot niya kay Isla, ang pag-asa na sinira niya, ay isang balaraw na tumusok sa kanyang kalooban. Kitang-kita niya ang refleksyon ng kanyang pagkakamali sa walang buhay na mga mata ng kanyang anak. Napakabulag ko, bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Paano ko nagawa ito sa iyo, mahal ko? Sa inyo ni Fia? Ang bawat alaala ng galit na ibinato niya kay Fia, ng kanyang kawalang tiwala, ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang relikaryo na kanyang hawak ay hindi na simbolo ng pagmamahal, kundi simbolo ng kanyang kamalian. Dahan-dahan, lumapit si Gab kay Isla. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mata ay kapantay ng kanyang anak. Ang malaking lalaki, na dati puno ng karisma at awtoridad, ay ngayon ay isang amang puno ng pagsisisi, lumuluhod sa harap ng kanyang anak na nawalan ng boses dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi niya hinawakan si Isla. Alam niyang ang anumang pilit ay lalo lamang magpapalayo sa bata. Isla, mahal ko. Bulong ni Gab, ang kanyang tinig ay nanginginig. Patawarin mo si Papa. Napakamali ni Papa. Naging bulag ako, anak. Hindi ako naniwala sa taong nagbigay ng liwanag sa'yo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko nakita ang katotohanan. Pinaalis ko si Fia na nag-iisang nagbalik ng ngiti sa iyong labi, anak. Ngunit ngayon, nakikita ko na. Nakita ko na ang ginawa ni Sandy. At dahil sa'yo, anak, dahil sa tapang mo. Dahan-dahan, inilahad niya ang isang piraso ng papel na hindi nasira, ang guhit ni Isla na nagtuturo sa paso ng orkidyas. Dahil sa'yo, anak, nakita ko ang katotohanan. Ikaw ang nagpaliwanag sa akin. Walang tugon si Isla, ngunit isang bahagyang paggalaw ng kanyang mata ang napansin ni Gab. Isang manipis na sinulid ng koneksyon. Ibabawi ko ang lahat, anak. Patuloy niya. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pangako. Hahanapin ko si Fia. Ibabalik ko siya dito. At hindi na ako magpapapaniwala sa kasinungalingan. Pangako, anak. Pangako ni Papa. Hindi siya tumayo hanggat hindi niya nakita ang isang maliit na patak ng luha na dumaloy sa pisngi ni Isla. Hindi ito tunog. Hindi ito galaw. Ngunit ito ay isang senyales. Isang senyales na nakikinig ang bata. Isang senyales na may pag-asa pa. Hawak ang pag-asang yon sa kanyang puso. Tumayo si Gab. Ang kanyang mga balikat ay may bagong bigat. Ang bigat ng pagtubos. Ang kanyang unang hakbang ay ang alamin kung saan nagpunta si Fia. Walang nasabi si Fia sa sinuman nang umalis siya. Hindi na rin siya bumalik sa kanyang dormitoryo. Ngunit naaalala ni Gab ang sinabi ni Fia tungkol sa bahay ampunan na kanyang kinalakhan. Ang Gentle Hands Orphanage sa Manila. Ito ang kanyang tanging lead. Kinabukasan, maagang umalis si Gab. Ang mga kalsada ng Cavite ay puno pa ng hamog.
Ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Nagmaneho siya papuntang Maynila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat kanto. Habang papalapit siya sa lungsod, ang malalaking gusali ay napalitan ng masikip na kabahayan at ang ingay ng mga sasakyan ay pinuno ng mga boses ng tao. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Sa wakas, natagpuan niya ang Gentle Hands Orphanage. Ito ay isang maliit at lumang gusali, ngunit malinis at pinapanatili at may bakas ng init at pagmamahal. May isang maliit na hardin sa harap na puno ng mga halaman at bulaklak. Ang mga bata ay naglalaro sa labas, ang kanilang mga tawa ay naghatid ng kakaibang pamilyar na pighati sa puso ni Gab. Magandang araw po, bati niya sa isang madre na matanda na at mayroong magiliw na mukha. Ako po si Gabriel Alcantara. Naghahanap po ako kay Sofia Reyes. Nagsabi po siya na dito po siya lumaki. Nagningning ang mga mata ng madre. Si Fia? Ay, isang napakabait na bata si Fia. Nakapunta na ba siya dito? Nag-aalala ako sa kanya. Hindi po, sister. Sabi ni Gab, ang kanyang tinig ay puno ng pasensya. May nangyari po. Gusto ko po siyang hanapin at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya ng maikli ang sitwasyon, hindi inilihim ang kanyang pagkakamali. Nakita ng madre ang sinseridad sa mga mata ni Gab. Si Fia ay isang napakalakas na bata. Lumabas siya dito na may malaking pangarap sa buhay. Huling balita ko, nagtatrabaho siya sa isang karinderya malapit sa palengke sa Sampaloc. Doon din niya binisita ang kanyang kaibigan na si Mang Tonyo, na dati niyang kapitbahay sa bahay ampunan. Nagpasalamat si Gab sa madre at agad na nagtungo sa Sampaloc. Ang palengke ay puno ng tao, ang hangin ay puno ng amoy, ng sariwang isda, gulay at mga lutong bahay na pagkain. Narinig niya ang tawanan ng mga tindera, ang sigawan ng mga mamimili. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya ang isang maliit na karinderya na may pangalang Lola's Kusina. May nakasulat na naghahanap ng katulong. Pumasok si Gab. Ang maliit na lugar ay puno ng usok at ingay. At doon, sa likuran ng kusina, nakita niya si Fia. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Abala siya sa pagbabalat ng patatas. Ang kanyang buhok ay nakatali. Hindi niya napansin si Gab sa simula. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay sa trabaho. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit mayroon pa ring dignidad. Fia! Tawag ni Gab. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napatigil si Fia. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita niya si Gab, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Isang halong sakit, takot, at galit ang sumilay sa kanyang mukha. Agad niyang ibinaba ang kutsilyo at ang patatas na parang naghahanda sa pagtakbo. Gab? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay walang emosyon. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo? Fia, pakiusap. Kailangan kong kausapin ka. Sabi ni Gab, lumapit ng dahan-dahan. Kailangan kong humingi ng tawad sa'yo. Umiling si Fia, ang kanyang mga mata ay nanubig. Wala nang kailangang pag-usapan, Gab. Sinabi mo na ang lahat. Pinaalis mo ako. Alam ko, Fia. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Mariing sabi ni Gab. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Lumuhod siya sa harap ni Fia. Sa gitna ng ingay at usok ng kusina, walang pakialam sa mga tingin ng ibang tao. Patawarin mo ako, Fia. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Alam kong sinaktan kita at wala akong kapatawaran. Ngunit pakiusap, pakinggan mo ako. Inilabas niya ang relikaryo. Ito ang relikaryo ng aking ina, Fia. Hindi ito nawala. Ninakaw ito ni Sandy at si Isla ang nagbunyag ng lahat. Tinulungan niya ako na makita ang katotohanan. Si Sandy ang nagtanim ng ebidensya para siraan ka. At ako ang naging tanga, ang nagpabaya sa'yo. Naiyak si Fia, ngunit hindi na ito dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito at pighati. Si Isla, anong nangyari kay Isla?
Fia, si Isla. Mula nang umalis ka, hindi na siya nagpakita ng anumang emosyon. Nagsara na naman siya, mas malalim pa kaysa dati. Pinunit niya ang lahat ng kanyang mga guhit. Ayaw niyang kumain, ayaw makipag-usap. Hindi siya sumasagot sa akin. Ginawa niya ang lahat para ipaalam sa akin na kailangan ka niya at kailangan ko rin ang presensya mo, Fia. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay puno ng pakiusap, ng pagtanggap sa kanyang sariling pangangailangan. Hindi lang si Isla ang nawalan ng ilaw, Fia. Ako rin. Ikaw ang nagdala ng pag-asa sa amin. Ikaw ang nagbukas ng mga mata ko sa katotohanan tungkol kay Rafi. Pakiusap, Fia. Bumalik ka. Hindi lang para kay Isla, kundi para na rin sa akin. Nakatulala si Fia. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gab na nakaluhod sa harap niya. Ang sakit ay sariwa pa sa kanyang puso. Ang kahihiyan ay mahirap kalimutan, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Gab, ang luha sa kanyang pisngi, ang bigat ng pagsisisi sa kanyang mga salita, at ang pag-asa para kay Isla. Ang pagmamahal niya sa bata ay mas matimbang kaysa sa kanyang pighati. Hindi ko alam, Gab. Bulong ni Fia, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Masakit ang ginawa mo. Alam ko, Fia, at handa akong gawin ang lahat para magbayad. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Sabi ni Gab, tumayo siya at lumapit sa kanya. Hindi hinahawakan. Kung ano man ang nais mo, gagawin ko. Basta bumalik ka lang. Kailangan ka namin, Fia. Kailangan ka ni Isla. At kailangan kita. Matagal na nakatayo si Fia. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng hasyenda, ng kanyang mga pinagdaanan, ng kanyang pagmamahal kay Isla. Sa huli, ang pagmamahal para sa bata ang nanalo. Kailangan ko ng panahon para makalimot, Gab. Sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag na ngayon. At bumabalik ako para kay Isla, hindi para sa'yo, hindi pa. Ngunit may nakita si Gab na isang maliit na kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Isang pangako na, sa paglipas ng panahon, maaaring bumalik ang lahat. Salamat, Fia. Maraming salamat. Sabi ni Gab, isang malaking tinik ang tila tinanggal sa kanyang puso. Nang makabalik sila sa hasyenda, may kakaibang kapayapaan na sumalubong sa kanila. Ang mga tagapaglingkod, na nakarinig na ng balita tungkol sa pagbubunyag ni Sandy, ay masaya na makita si Fia. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang muling pagkikita ni Fia at Isla. Pumasok si Fia sa silid ni Isla. Nakaupo pa rin si Isla sa sulok, walang buhay. Dahan-dahan, lumapit si Fia. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ng bata, hinayaan ang kanyang presensya na maging gamot. Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman ni Isla ang init sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nang makita niya si Fia, isang maliit na kislap ng pagkilala ang sumilay. Fia, isang maliit, halos hindi marinig na bulong ang lumabas sa bibig ni Isla. Hindi nakapagsalita si Fia, niyakap niya lang ang bata ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy. Ngayon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumalik ang buhay kay Isla. Sa piling ni Fia na muling naging kanyang anino, si Isla ay nagsimulang gumuhit muli. Ang kanyang mga guhit ay hindi na malungkot, kundi puno ng kulay at paggalaw. Nagkaroon ng mga guhit ni Fia, ni Gab, at maging ng isang malabong figura ng isang lalaki na may ngiti at peklat sa kilay. Si Gab, na ngayon ay puno ng pagpapakumbaba, ay ginugol ang bawat sandali kasama sina Fia at Isla. Binabasa niya ang mga libro kay Isla, tinutulungan siya sa kanyang mga guhit, at pinanonood ang unti-unting paggaling ng kanyang anak. Isang gabi, habang nagbabasa si Gab ng isang kwento, narinig niya ang isang maliit na boses. Papa, Fia. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Tumulo ang kanyang luha sa tuwa. Si Isla, sa wakas,
ay nagsasalita na muli. Hindi pa tuloy-tuloy, ngunit ito ay simula. Ang tiwala ay unti-unting naibalik. Hindi pa ito perpekto, ngunit ang Hacienda Alcantara ay muling napuno ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Gab ang pangako niya kay Fia, ang kanilang paghahanap kay Rafi. Fia, sabi ni Gab isang hapon, habang nagpapahinga sila sa hardin. Salamat sa hindi mo pagtalikod sa amin. Ngayon, kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap. Ang paghahanap kay Rafi. Mayroon pa ba tayong ibang pupuntahan? Ibang mga kaibigan ni Daniel sa orphanage? Umiling si Fia, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Meron akong naaalala, Gab, isang matandang kaibigan ni Daniel, si Mang Tonyo. Ang sabi ng sister, madalas siyang bumibisita sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho. Baka may alam siya. At mayroon pa akong isang alaala. Isang maliit na singsing na inukit ni Daniel. Sabi niya, ibibigay niya sa isang taong mahalaga sa kanya. Hahanapin natin siya, Fia. Sabi ni Gab, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Fia. Hindi na ito isang pilit na paghawak, kundi isang paghawak na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Magkasama tayo. Ang landas ng pagtubos ay mahaba at puno ng hamon. Ngunit sa pagbabalik ni Fia, sa unti-unting paggaling ni Isla, at sa muling pagsibol ng pag-asa sa puso ni Gab, alam nilang handa silang harapin ang anumang pagsubok. Ang Hacienda Alcantara, na dating isang mausoleum ng pighati, ay unti-unting nagiging isang santuwaryo ng pag-asa at pagmamahalan na naghihintay sa muling pagbabalik ng isa pang nawawalang miyembro ng pamilya. Kabanata 6. Ang katotohanan ay nabunyag. Ang landas patungo sa katotohanan ay hindi madali, lalo na kung ang dinaraanan mo ay puno ng pighati at pagdududa. Subalit para kina Gab at Fia, na may pag-asa sa kanilang mga puso at tiwala sa isa't isa, bawat hakbang ay nagiging mas maliwanag. Sa paggaling ni Isla, na ngayon ay nagsisimula ng bumulong ng mga salita at muling ngumiti, lalong tumibay ang kanilang determinasyon na hanapin si Rafi. Kinabukasan, maaga silang umalis. Bit-bit ang isang lumang larawan ni Gab at Rafi at ang paglalarawan ni Fia sa singsing na inukit ni Daniel. Ang unang hinto nila ay ang karinderya ni Mang Tonyo sa Sampaloc. Ang matandang lalaki na may mababait na mata at pilak na buhok ay ngumiti nang makita niya si Fia. Fia, anak, salamat sa Diyos at maayos ka. Bati ni Mang Tonyo, niyakap si Fia. Nag-aalala ako sa'yo? Salamat po, Mang Tonyo, sagot ni Fia. Nandito po kami para magtanong tungkol po kay Daniel. Nagliwanag ang mukha ni Mang Tonyo. Ah, si Daniel. Mabait na bata iyon. Maraming pinagdaanan pero matatag. Huling nakita ko siya, mga 5 taon na rin siguro. May isang kaibigan siyang mangingisda, si Aling Nena, na Tagalian, Batangas. Doon daw siya magpapahinga, magsisimula ng bagong buhay. Gusto niya daw doon dahil tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Mahilig din siyang gumawa ng mga ukit sa kahoy at magaling siyang gumawa ng mga bangka. Ang salitang bangka at ukit ay tumagos sa puso ni Gab. Ang kanyang kakambal ay mahilig talagang mag-ukit at mahilig sa dagat. Ito ang pinakamalinaw na lead na nakuha nila. Nagpasalamat sila kay Mang Tonyo at walang pag-aalinlangan, nagtungo sila sa Lian, Batangas. Ang paglalakbay mula sa Maynila patungo sa probinsya ay isang pagbabago ng tanawin at pakiramdam. Mula sa siksikang mga gusali at ingay ng trapiko, napalitan ito ng malawak na bukirin, mga berdeng bundok at sariwang simoy ng hangin. Habang papalapit sila sa Lian, ang amoy ng dagat ay dahan-dahang sumalubong sa kanila, kasama ng tunog ng mga alon. Ang mga kubo ay gawa sa kawayan at nipa, at ang mga bangkang demotor ay nakalatag sa dalampasigan. Ang mga tao ay ngumingiti. Ang kanilang mga mukha ay tanned sa ilalim ng araw. Ang kanilang buhay ay simple ngunit puno ng dignidad. Dito pala siya napadpad. Bulong ni Fia,
Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sana ay maayos siya. Hahanapin natin siya, Fia. Sabi ni Gab. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ni Fia, na tila nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Hindi naging madali ang paghahanap. Ang Lian ay isang maliit na bayan, ngunit maraming mangingisda at karpintero. Nagtanong sila sa bawat karinderya, sa bawat tindahan, sa bawat mangingisda na kanilang nakasalubong. Ipinakita nila ang larawan ni Gab at Rafi, ngunit maraming nagsasabing hindi nila kilala ang lalaki, o kung kilala man ay hindi nila matandaan ang pangalan. Naghahanap sila ng Daniel at marami din ang hindi pamilyar sa pangalan, ngunit hindi sila sumuko. Bawat araw ay naglalakad sila sa dalampasigan, umaasang makakita ng pamilyar na mukha. Bawat hapon ay nagpapahinga sila sa isang maliit na karinderya, malapit sa dagat, nakikinig sa mga kwento ng mga lokal. Isang hapon, habang si Fia ay nag-uusap sa isang matandang babae na nagbebenta ng sariwang isda, napansin ni Gab ang isang maliit na tindahan ng mga ukit na kahoy sa isang liblib na sulok. Ang mga ukit ay simple ngunit detalyado at mayroong isang bagay sa mga disenyo na tila pamilyar kay Gab. Lumapit siya at nakita niya ang iba't ibang ukit, mga ibon, mga isda, mga bangkang demotor. Ngunit ang pinakanakapukaw sa kanyang pansin ay isang maliit na kahoy na inukit sa hugis ng isang sampagita, na may maliit na peklat na inukit sa ibabaw nito. Ito ang eksaktong paglalarawan ni Fia sa relikaryo at sa peklat ni Rafi. Magandang araw po, bati ni Gab sa isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng tindahan. Sino po ang gumagawa ng mga ukit na ito? Ay, ang anak ko, sabi ng matanda na may ngiti. Si Daniel, mahilig talaga siyang mag-ukit. Naaksidente kasi siya sa dagat 5 taon na ang nakalipas. Nakaligtas, pero nawalan ng alaala. Kami na ang nag-alaga sa kanya. Mabait na bata yan. Naramdaman ni Gab na tumindig ang balahibo sa kanyang batok. Daniel, nasan po siya ngayon? Ayun, nagpapahinga sa bahay. Hindi pa ganun kalakas, sagot ng matanda. Itinuro ang isang maliit na kubo na nakatago sa likod ng tindahan. Tiningnan ni Gab si Fia, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagkabigla at hindi kapani-paniwalang pag-asa. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa kubo. Bawat hakbang ay tila isang tibok ng puso na matagal nang nawala. Ang kanilang paghinga ay bumigat. Pumasok sila sa kubo. Tahimik ang loob at may isang lalaki na nakahiga sa isang banig, nakatalikod. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba at ang kanyang katawan ay payat. Lumapit si Fia ng dahan-dahan. Daniel, bulong ni Fia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang lumingon ng lalaki. At sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Gab. Ang mukha ay pamilyar, ngunit puno ng pagod at pighati. Ang kanyang mga mata ay nagtataka, at sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay, naroon ang maliit na peklat na sinabi ni Fia. Rafi, bulong ni Gab. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Ang mga mata ni Rafi ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Pagkatapos ay isang kislap ng pagkilala ang sumilay. Gab, isang pangalan na matagal nang hindi niya nabigkas. Sa susunod na sandali, lumapit si Gab. Hindi na nakapagpigil. Niyakap niya ang kanyang kakambal ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang ilog. Buhay ka! Buhay ka, Rafi! Akala ko'y wala ka na. Ang kanyang yakap ay puno ng 5 taong pighati, 5 taong pag-asa, 5 taong paghahanap. Naiyak din si Rafi. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa likod ni Gab. Gab, ikaw nga. Ikaw nga, kuya. Si Fia, na nakatayo sa isang sulok, ay umiiyak din, ngunit sa saya. Daniel, Rafi. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng emosyonal na paghaharap, umupo sila sa kubo. Sinimulan ni Rafi na ikwento ang kanyang istorya. Naaalala ko pa ang araw na yon, Gab. Simula ni Rafi,
Ang kanyang tinig ay malalim, ngunit malinaw. May transaksyon ako sa isang business partner na may malalim na koneksyon sa ilang politiko at sindikato. Akala ko ay legal ang lahat, ngunit doon ko nalaman na sila ay sangkot sa ilegal na pagmimina sa Palawan na gagamitin ang hasyenda bilang front. Tumanggi ako at doon nagsimula ang pagbabanta. Sinabi nila na kung hindi ako sasama, idadamay nila kayo, si Isabela at lalo na si Isla. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang pamilya. Nang araw ng aksidente, dapat ay magkikita kami sa bangka para sa huling negosasyon. Ngunit bago pa man ako makarating doon, may sumabog. Hindi ko alam kung may nagtanim ng bomba o kung ito ay isang aksidente lamang na sinadya. Tumalon ako sa dagat, nasugatan ako at nawalan ng malay. Ang susunod na naaalala ko ay nasa tabing dagat ako, ginagamot ng isang matandang babae. Si Nanay Pilar, ang nanay ni Mang Tomas na nag-aalaga ngayon sa akin. Nawala ang aking alaala, Gab. Hindi ko na matandaan kung sino ako. Binigyan nila ako ng pangalang Daniel. Namuhay ako ng simple, nagtatrabaho sa dagat, nag-uukit ng kahoy. Nakaramdam ako ng kakaibang pamilyar na pighati na parang may nawawala sa akin. Hindi ko alam kung ano. Hanggang unti-unti, bumalik ang mga alaala. Nang bumalik ang mga alaala, Gab, natakot ako. Patuloy ni Rafi, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Natakot ako na baka kung babalik ako, idadamay lang kita at si Isabela. Ang balita na sumabog ang bangka ay mabilis kumalat at balita ko na may natagpuang katawan. Akala ko, nagawa ko na kayong protektahan sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay. Akala ko, mas ligtas kayo kung wala ako. Ngunit sa bawat araw, ang sakit ay lalong lumalim. Ang pagnanais na bumalik ay laging naroon, ngunit ang takot ay mas malakas. Rafi, sabi ni Gab, ang kanyang tinig ay nanginginig. Napakagaling mo. Ngunit bakit hindi mo sinabi? Naging mag-isa ako, Rafi. Sobrang sakit. Nawala rin si Isabela. Tiningnan ni Rafi si Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Alam ko, Gab. Narinig ko rin ang balita tungkol kay Isabela. Pinagsisihan ko ang bawat desisyon na ginawa ko. Kung alam ko lang, kung nakita ko lang ang sakit na idudulot ko sa'yo. Niyakap ni Gab ang kanyang kakambal muli. Huwag kang mag-alala, Rafi. Magkasama tayo ngayon. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap at pagkukwento, napagdesisyonan ni Gab at Fia na iuwi na si Rafi sa Hacienda Alcantara. Habang papalapit sila sa hacienda, may kakaibang pakiramdam si Gab. Isang pakiramdam ng pagkumpleto. Ang kanyang pamilya ay muling mabubuo. Nang makarating sila sa hacienda, sinalubong sila ng mga tagapaglingkod na puno ng gulat at saya nang makita si Rafi. Si Isla, na naglalaro sa hardin kasama si Fia, ay napatigil nang makita niya si Gab, kasama ang isang lalaki na halos kapareho niya. Isla, anak, sabi ni Gab, lumapit kay Isla, hawak ang kamay ni Rafi. Siya si Tio Rafi mo, ang kakambal ni Papa. Tiningnan ni Isla si Rafi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Naalala niya ang mga guhit ng malabong figura ng paperboat, ng peklat. Ngayon, narito na siya sa harap niya. Lumuhod si Rafi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Isla, mahal ko. Kumusta ka? Dahan-dahan, nilapitan ni Isla si Rafi. Hinawakan niya ang peklat sa kilay ni Rafi at pagkatapos ay ngumiti. Isang malaking ngiti na matagal nang nawala. Tio Rafi, bulong ni Isla, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Niyakap ni Rafi si Isla ng mahigpit at ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang Hacienda Alcantara ay napuno ng isang kakaibang init at saya. Ang nawawalang piraso ng pamilya Alcantara ay muling natagpuan. Ang mga sugat ay nagsimulang maghilom. Ang katahimikan ay tuluyan ng napalitan ng tunog ng pag-asa, pagmamahal, at muling pagkakasundo. Si Rafael ay nakauwi na. Kabanata 7. Bagong bukang liwayway.
para sa Hacienda Alcantara. Ang mga sumunod na araw ay dinala ang katarungan na matagal nang inaasam ng Hacienda Alcantara at kasama nito ang pagbabago ng bawat sulok ng lupain. Si Cassandra Sandy de la Cruz, ang babaeng minsang naging anino sa buhay ni Gab at Fia, ay kinaharap ang matinding pagbagsak. Ang kanyang pamilya, na kilala sa kanilang pangalan at dangal, ay agad na kumalas sa kanya. Ang eskandalo ng pagnanakaw ng relikaryo at ang pagtatangka niyang sirain ang reputasyon ni Fia ay kumalat ng mabilis sa buong Cavite na naging dahilan ng kanyang pagiging tampulan ng paglibak at pagkasira ng kanyang pangalan sa lipunan. Ang dating malaki niyang network ng mga kaibigan at kasosyo ay tila naglaho na parang bula. Higit pa rito, naharap siya sa mga kasong kriminal para sa pagnanakaw at paninirang puri, isang kaparusahan na sadyang akma sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, ang ambisyon at inggit ni Sandy ang nagdulot ng kanyang sariling kapahamakan. At sa bawat araw na lumilipas sa loob ng malamig na rehas, nadarama niya ang bigat ng kanyang mga pagpili. Para kay Gab, ang pagbagsak ni Sandy ay nagdala ng isang pakiramdam ng katarungan. Ngunit hindi ito nagtanggal ng kanyang pagsisisi. Ang bawat sandali ng pagdadalamhati ni Isla at ang sakit na kanyang idinulot kay Fia ay nagsilbing paalala ng kanyang pagkabulag. Ngunit ngayon, sa pagbabalik ni Rafi at sa pagkakabunyag ng katotohanan, isang mabigat na pasanin ang tila inalis sa kanyang mga balikat. Ang Hacienda Alcantara, ang dating mausoleum ng pighati at katahimikan, ay unti-unting nabuhay muli. Ang mga bintana na matagal nang sarado ay binuksan na, pinahintulutan ng sikat ng araw at sariwang hangin na pumasok. Ang mga kurtina na dating mabibigat at madilim ay napalitan ng mga kulay puti at maliliwanag na tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang hardin na dati malungkot at tila pinabayaan ay muling binuhay. Nagtanim ng mga bagong bulaklak si Fia kasama si Isla na masaya nang nagdidilig ng mga halaman. Ang mga rosas, sampagita at gumamela ay namumukadkad sa bawat sulok. Ang kanilang mga kulay at amoy ay naghatid ng buhay sa lupain. Ang mga silid na dating walang buhay ay napuno na ng tinig. Si Isla, ang munting kislap ng hasyenda, ay tuluyan ng bumalik. Ang kanyang boses na dating nakakulong ay ngayon ay malayang lumalabas. Nagsasalita na siya ng buo, nagtatanong, nagkukwento, at higit sa lahat, tumatawa. Ang kanyang tawa ay parang musika sa pandinig ni Gab, isang patunay na ang kanyang anak ay tuluyan ng gumaling. Makikita si Isla na nagtatakbuhan sa hardin, nakikipaglaro kay Fia, at kung minsan ay nakikipag-usap kay Rafi tungkol sa kanyang mga bagong guhit. Mga guhit na puno na ng saya, ng mga mukha ng kanyang pamilya, at ng isang masiglang bahay. Si Rafi, na ngayon ay gumagaling na mula sa kanyang mga sugat, ay muling isinama sa buhay ng hasyenda. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa mga tagapaglingkod at sa mga kaibigan ng pamilya na nagbigay ng kapayapaan sa lahat ng nag-alala. Ang kanyang presensya ay naghatid ng pagkumpleto sa buhay ni Gab. Ang nawawalang piraso ng kanilang pamilya ay muling natagpuan. Tinulungan ni Rafi si Gab sa pamamahala ng hasyenda at ang magkapatid ay muling nagsama na parang hindi sila nagkahiwalay ng 5 taon. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, ang ugnayan ni Gab at Fia ay lalong lumalim. Ang kanilang relasyon ay dumaan sa apoy ng pagsubok at mula roon ay lumabas na mas matatag at mas makahulugan. Nakita ni Gab ang tunay na lakas at kabutihan ni Fia. Hindi lamang siya ang nagdala ng pag-asa kay Isla at ang nagbunyag ng katotohanan tungkol kay Rafi, kundi siya rin ang nagpabago sa kanya. Si Fia ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng tiwala, ng pagpapatawad at ng pagmamahal na walang pasubali. Sa bawat sulyap, sa bawat pag-uusap, nararamdaman niya ang lalim ng kanyang pagmamahal para kay Fia. Ang pagmamahal na ito ay hindi bunga ng pighati, kundi ng tunay na pagkilala sa kanyang kaluluwa.
Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang hasyenda ay tahimik na muli, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng kapayapaan. Si Isla ay mahimbing nang natutulog at si Rafi ay nasa kanyang silid. Hinawakan ni Gab ang kamay ni Fia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Fia, simula ni Gab, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Napakarami kong pagkakautang sa iyo. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aking pinakamadilim na sandali. Ikaw ang nagpabalik ng aking anak. Ikaw ang nagpabalik ng aking kapatid. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang nagpabalik sa akin, Fia. Humarap si Fia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Gab, hindi mo kailangan ng pagkakautang. Ginawa ko ang lahat dahil sa pagmamahal. Para kay Isla. Para sa pamilyang ito. Ngumiti si Gab. Isang ngiting puno ng pagpapakumbaba at sinseridad. Alam ko, Fia, at iyon ang dahilan kung bakit mas minamahal kita. Kung ano man ang pinagdaanan natin, ang bawat sakit at pagsubok ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi nag-iisip sa kanyang yaman o posisyon, kundi bilang isang simpleng lalaki na natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na mayroong isang simple ngunit eleganteng singsing na may isang solong perlas, simbolo ng kalinisan at karunungan, at isang tila sumasalamin sa kanyang pag-asa. Sofia Reyes, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya. Mamahalin kita, poprotektahan at aalagaan habang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal at paggalang na nararapat sa iyo. Magiging parte ka ng aming pamilya, hindi lamang bilang tagapangasiwa o kaibigan, kundi bilang aking asawa. Papakasalan mo ba ako? Nagtatakip ng bibig si Fia. Ang kanyang mga mata ay nanubig sa sorpresa at matinding kaligayahan. Ang kanyang puso, na minsang nasaktan at nag-alinlangan, ay ngayon ay puno ng pagmamahal. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Gab, ang pag-asa sa kanyang mga salita. Ang kanyang pagmamahal para kay Gab ay lumago ng tahimik, tulad ng isang halaman na dahan-dahang lumalaki sa ilalim ng araw. "Oo, Gab. Oo, papakasalan kita." Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng saya. Isinusuot ni Gab ang singsing sa kanyang daliri at pagkatapos ay niyakap si Fia ng mahigpit. Ang kanilang halik ay selyo ng isang bagong simula. Isang simula na binuo sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pagmamahala na lumago sa gitna ng pagsubok. Kinabukasan, isang bagong bukang liwayway ang sumalubong sa Hacienda Alcantara. Ang sikat ng araw ay hindi na tila nagdadala ng pighati, kundi ng pag-asa. Si Isla, na ngayon ay gumagaling na ng tuluyan, ay nagtatakbuhan sa hardin. Ang kanyang tawa ay malinaw at puno ng sigla. "Mama Fia, Papa Gab, Tio Rafi." Sigaw niya. Ang kanyang mga salita ay malayang lumalabas. Ang pamilya Alcantara, Gab, Fia, Isla at Rafi, ay magkasamang nag-almusal sa beranda, pinagmamasdan ng umaga. Ang mga balita tungkol sa paghahanap at pagbabalik ni Rafi at ang pagkakabunyag ng kasinungalingan ni Sandy ay mabilis na kumalat. Ang hasyenda ay hindi na simbolo ng kalungkutan, kundi ng pagkakaisa at pag-asa. Ang mga lumang kwento ng pighati ay napalitan na ng mga bagong kwento ng kaligayahan. Ang Hacienda Alcantara, na minsang nilukuban ng katahimikan at dilim, ay ngayon ay isang tahanan na puno ng buhay. Ang bawat sulok ay pinuno ng pagmamahal. Ang bawat tunog ay naghatid ng saya. Ang tawa ni Isla ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, na nagtataboy sa lahat ng anino ng nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, ang pamilya Alcantara ay lalong nagiging matatag, nagpapatunay na kahit gaano man kalalim ang pighati, laging may bagong bukang liwayway para sa pag-asa at pagmamahalan.